latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po dito sa ating palatuntunang usap-usapan dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Sa ngalan po ng ating main host na si Miss Bea Gaza de Guzman, ako po muna ang inyong mga kasama, Jerome Toledo po, at samahan niyo po ako ngayong araw na ito ng Sabado, ika-6 na po tayo sa buwan ng Disyembre taong 2025. Ang programang ito, ang usap-usapan ay napapanood nyo po ng live dito po sa ating Facebook page ng live i-type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Napapanood nyo o mapapanood nyo po ang programang ito sa YouTube channel naman sa Radyo Pilipinas World Service. At napapakinggan nyo po kami ng live dito sa aming audio streaming sa Evox PBS Receiver app. At hindi lang yan, hindi lang sa mga platform na yan, naririnig nyo na rin kami via shortwave radio broadcast. Sa pamamagitan po yan ng mga transmitter po mula po sa ating mga partner dyan sa Voice of America, sa US Agency for Global Media. At napapakinggan niyo po ang programang ito at ang Filipino programs ng Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Sa Filipino program, araw-araw niyo po kami napapakinggan mula 1:30 ng madaling araw hanggang 4:30 ng madaling araw o sa 17:30 o 20:30 UTC sa mga sumusunod na frequencies. 9.370 MHz, 9.925 MHz, at sa 12.120 MHz. Maraming platform po ang mga mapapakinggan niyo po ang Radyo Pilipinas World Service. Okay, sa edisyon ito ng usap-usapan, pag-uusapan po natin itong malaking istoryang pumutok kahapon o kagabi. Kaugnay nga po dito sa paglalabas ng desisyon ng Supreme Court patungkol nga po dito sa pagta-transfer ng o sa naging transfer nga ng 60 billion peso na pondo ng PhilHealth. Ayon po kasi sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema, idineklara po yung transfer nasabing transfer na yan bilang unconstitutional. At inatasan po ng mataas na o ng High Tribunal na ibalik ang 60 billion pesos sa PhilHealth. Yan po ay bunsod ng naging kontrobersyal na desisyon ng gobyerno na i-transfer nga ang 89.9 billion kasi ito na tinatawag ng unused PhilHealth subsidies na inilipat nga sa National Treasury para mapondohan pa ang iba pang mga proyekto ng pamahalaan. At nagsimula itong ang controversy na ito nung nakaraang taon. Bigyan ko lang kayo ng timeline. Noong December 2023 nga ay pinirmahan ni Pangulong Marcos ang 2024 GAA o General Appropriations Act. At kasama po dyan ang special provision na nag-a-allow sa gobyerno na gamitin nga itong mga excess funds mula sa mga government-owned and controlled corporations o GOCCs kagaya nga ng PhilHealth para mapondohan ang mga tinatawag na unprogrammed projects. At noong 2024, noong February 2024, nag-issue si dating finance at ngayon ay Executive Secretary na si Ralph Recto ng isang DOF circular na nagdedirekta sa PhilHealth na i-remit nga yung naturang tinatawag na unused fund na 89.9 billion pesos sa National Treasury, at ginawa nga ito in
tranches at nagsimula yan noong May 10 ng 2024 na umaabot sa 20 billion, noong August 21 ng 10 billion. At dahil nga dyan ay sa pagta-transfer ng fund na yan ay na-question nga po yung naturang hakbang sa Korte Suprema at question po yan ng iba't ibang mga grupo. At ito nga third tranche noong October nung nakarang taon ay umabot nga sa 30 billion pesos. So sa kabuuan ay 60 billion pesos po ang nailipat na pondo ng PhilHealth doon sa National Treasury. Pero naglabas po ng TRO o Temporary Restraining Order ang Korte Suprema para pigilan nga ang pag-transfer ng nalalabi pang balanse doon sa transfer na yan na umaabot nga sa 29.9 billion pesos. And fast forward, kahapon nga ay nagbaba nga ng desisyon ang Korte Suprema ukol dyan at diniklara ngang unconstitutional ang naturang hakbang na yan ng ating mga pamahalaan. So ano nga ba ang epekto nito sa Juan de la Cruz at paano nga ba magkakaroon ng epekto sa ating healthcare system? So ngayon, kasama na natin ngayon ang health reform advocate na si Dr. Tony Liachon. Magandang umaga po, Doc Tony. Maraming salamat po sa sa pagtanggap ng aming imbitasyon dito sa Usap-Usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, maraming salamat Jerome at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa iyong programa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga rin po. Okay, so pag-usapan natin itong naging desisyon ng Korte Suprema dito nga sa PhilHealth Fund transfer. At una sa lahat, gusto ko lang po muna kunin yung overall reaction nyo po doon sa naging desisyon ng Korte Suprema na nag-aatas sa pamahalaan na ibalik po yung 60 billion pesos na una nang inilipat sa National Treasury. Well, welcome development yan kasi that will prevent yung future or kung may projected pa silang plano na any excess funds coming from the government-owned corporations ay kukunin nila. So welcome development yan. Ang comment lang, though overall 90%, masayang-masaya naman tayo kasi it came at a time na before Christmas time and ongoing yung budget deliberations so that maisingit natin siya doon sa 2026 budget. But I have comments pa rin on some items. But let me give you the good side. The first is unconstitutional kasi it was a clandestine and deliberate move, I think, by the Congress at the time. Si Executive Secretary Recto ay Deputy Speaker pa. And then at the late quarter of 2023, doon nila na-hatch yan. And then January of 2024, naging Department of Finance Secretary. And then February, doon na lumabas yung DOF 003 order on the remittances to Emmanuel Ledesma. Clandestinely kasi hindi alam. And I just received that letter that led to a Senate hearing July 30. Nandun lahat tayo sa hearings na yon until the TRO. Ngayon, bakit bawal yun Unang-una, ang isang rider provision sa GA cannot supervene or supravene ang syntax law at saka universal healthcare kasi Republic Act sila hindi pwedeng galawin yun. Pangalawa, naka-earmark or special funds kasi ang syntax funds So in 2012 with civil society, ginawa namin yan during the time of Secretary Ona para taasan ang sigarilyo, alak, and taxes so that the money will go to PhilHealth. So earmark. So run rate niyan mga 70 billion to 74 billion. And it has doubled or tripled the budget of PhilHealth and the Department of Health. So inuna muna ang syntax law bago na pirmahan ni President Duterte Universal Healthcare in February 19 of 2019. Kasi the foundation or pillar of universal healthcare is funding aside from health, human resource, and infrastructure. Yeah. So by doing that,
in the bicameral, ang sinabi nila may excess funds. Mm-mm. By law, hindi naman nila dinefine ang ang fund balance eh. Ang excess funds or reserve funds actually yun. Yun. Mm-mm. Yan ay summary ng 2 taon mong expenses. Yun ang magiging reserve funds mo for emergency purposes. Mm-mm. At kung may sobra ka, tawag excess funds, ayon sa batas, Universal Healthcare Law, gagamitin mo lang siya sa 2 bagay. Mm-mm. Taasan mo yung benepisyo Mm-mm. at didecrease mo yung premium. Nowhere na pwede mo siyang ilipat. Lalo na unconstitutional, according to the Supreme Court, na ililipat mo sa unprogrammed appropriations. Kasi unconstitutional siya eh. Mm-mm. So lumalabas, nailipat siya sa Treasury, Mm-mm. pero nalaman natin unprogrammed appropriations siya at mukhang may kinalalaman din sa flood control. Mhm. That led also to Justice Tony Carpio to say that this might be plunder in the long run kasi you use the money Oo. intended for health for other reasons other than PhilHealth kasi earmark siya. Mm-mm. And therefore, it is an alleged or technical malversation. Oo. But of course, the Supreme Court prayer, sabi nila ni Attorney Camilting, hindi kasi jurisdiction or proceedings ng Supreme Court in terms of the accountability. So perhaps later on. Oo. But what they're saying, sa tatlo, unconstitutional, hindi pwede maglipat, at permanent TRO kagad sa 29.9 billion. Mm-mm. Ngayon, yung question na marami ngayon, even Cardinal Pablo David, bakit isosoli mo sa 2026 budget? Oo. So, double jeopardy yun. Kasi Mm-mm. ninakaw mo plus interest. Tapos Mhm. taxpayers money pa ang magbabayad sa 2026. Mm-mm. Kaya nga, ang comment ko dyan, nung sinabi ng Pangulo isoli noong September 20, Mm-mm. before the first mass rally ng protest natin, Oo. dapat kinuha sa treasury, sinoli mo kagad, plus Yun. interest. Mm-mm. Kasi pinasosoli na sa'yo, and since the PhilHealth is under the executive branch, Mm-mm. sinoli mo kasi plus interest. Pero ba't mo ngayon isosoli dun sa budget? So ibig sabihin, naka-double jeopardy. Nakakuha na sila ng 60 billion, tapos magbabayad pa ang taong bayan ng 60 billion. Oo. So Doble dapat bayad. Doble bayad yun. Oo. Oo, dapat doblehin nila. Kasi utang 'yan sa taong bayan kasi sa mga nakikinig po mga kababayan, you get the PhilHealth through the contributions of the members, ang tawag diyan premium Mm-mm. na binabayaran ng bawat tao, we call it direct contributors. Doon naman sa mga mahihirap, senior citizen, poor piece, may kapansanan, Mm-mm. nakukuha nyo yan from the sin tax funds. Mm-mm. Right. This year, hindi nagbigay ng pondo ang PhilHealth. Zero. So, aside from the 60 billion, 2025 zero budget, Mm-mm. because according to Senator Cheese, may excess. Sabi ni Senator Grace Wong, may excess. So, in reality, ang utang nila, 60 billion plus 74 billion, kasi zero tayo ngayon, Oo. kung double jeopardy, then they have to pay 60 billion another one. So minimum, mga 200 billion dapat ang bayaran nila sa 2026 national budget. Kasi coming from zero, nanguha pa sila ng 60 billion, dapat yan maipaliwanag sa mga senators and during the bicameral meeting. At kailangan bantayan yan. Mm-mm. Kasi para bang, oy, sorry nagkamali kami sinosoli na namin. Pero nakuha na nila yun eh. Di ba? Oo, at saka dapat din malaman natin kung paano nila kukunan. Meron pang Ayan. kulang yung remittances ng PAGCOR at PCSO. Yun. Meron yun. So, yan yung mga bagay-bagay na dapat nating kunan. Nakipag-usap ako kay Presidente Edwin Mercado. Ang projected nila ay 147 ang hinihingi nila.
this week kasi malapit ng magsara at ipapasa sa Pangulo. Yun. Pero ang tingin ko, baka kailangan magdagdag ng another 60 billion. At from the 147, baka dapat mga 200 billion ang budget ng PhilHealth upang sa ganon maitaas natin ang ating benepisyo at mababa natin ang premium rate natin at iba pang programa. All in all, bababa yung out-of-pocket expenses natin na nakapeg sa 46% right now. Tapos ito Doc Tony. So kung maibabalik nga itong 60 billion, so madadagdagan pa ito on top of ng kasalukuyang budget na hinihingi ng PhilHealth sa ating mga mambabatas. Correct. Dapat maipaunawa sa kanila yun eh. It dawned upon me last night na parang, oo nga no. And then today, as I open my social media, I'm following kasi si Cardinal David. May point siya eh. So parang double jeopardy yan. 'Di ba? So kailangan maiatang sa dapat doblehin ang budget sa PhilHealth kasi unang-una nung ninakaw nila yung 60 billion, lost opportunities yan for patients na dapat nasagip mo during that year. 'Di ba? When you lose something, ano na lose mo? Saving lives and a lot of things, illnesses na dapat hindi nagkasakit. Dahil hindi mo nabigay yun, you deprive millions of Filipinos of that opportunity to be saved. Di ba? So tama yun. Pero ganun na lang ba? Nagkamali ang executive branch. Sorry ganun lang ba yun? Tapos isosoli mo through the taxpayers' money. Pero parang hindi naman yata tama yun, di ba? Pero Doc Tony, may nilabas kasi na statement ang Executive Secretary si Ralph Rector. Sabi nga niya ay babasahin ko yung isang portion doon ng kanyang statement. Nirerespeto nila yung desisyon ng Korte Suprema na ibalik nga yung 60 billion pesos na tawag nga doon ay reserve fund or unused fund. At sabi pa nga doon sa statement doon ng Executive Secretary, quote and unquote, tulad ng lagi naming sinasabi, bago pa man ang desisyon, susunod po ang ekutibo sa kautusan ng Korte Suprema. Gaya din ang pagsunod at pagtaliman namin sa direktiba ng Kongreso noon na gamitin ang natutulog na pondo ng mga GOCC para sa kapakanan ng taong bayan. Ano po ang inyong reaction doon? Mali yun eh. Kasi earmark yun eh. Mababang antas na batas yun eh. Pandadaya yun eh. Siningit nila yung rider provision para makuha nila yung pera. At saka yun eh, fiscal discipline, kalusugan ito. Ibig mo sabihin dahil finance and thinking process mo, natutulog na pera. Hindi naman ibig sabihin natutulog na pera. Ang dapat yan, payabungin mo yung ginagawa. Sa cabinet, kunyari, ako'y member ng cabinet, lalabanan ko siya. Pera namin, kunyari, chairman of the board si Ted Herbosa, dapat nilaban niya yan. May budget ako ba't mo kukunin sa akin yan? Naka-face yun eh. So kung yan ay excess money, all you need to do sa board is increase the benefits. Let's say for heart attack, let's say na-increase sa 500,000. Ang cancer, i-increase mo MRI, CT scan. Pag na-admit sila, ang case rate sila, ang babawasan malaki from let's say na-stroke ka, lakihan mo to 200,000. Hindi mo kukunin. Kasi labag sa batas yun. Pagka meron kang excess money, kukunin mo lang, gagawin mo lang yun, ay increase ka ng case rates or babawasan ang premium rates nila. Nag-increase pa nga sila ng 5% tapos nanguho pa sila ng pera. So mali yan. Kasakiman yan. Kasi hindi mo dapat galawin ang pera na kalusugan at ilalaan mo sa infrastruktura. Maling pag-iisip yan at yan ay isip ng isang sakim na public official. Kasi niloloko yung taong bayan by using the legalities of the Congress hatched there in order to get the money. Hindi maganda yan. At yan ay tinututulan natin. At ang matitindi ang sinasabi ng mga justices, kung makikita mo bawat isa ng kanilang opinion, no more excuses. Hindi pwedeng i-misalign or misappropriate.
At So we cannot actually be sweet talk by that kind of statement of the executive secretary. Oo. Pero at nakita nga natin yung mga opinion ng bawat justices na nakapaloob doon sa desisyon. So unanimous yung kanilang naging desisyon diyan, Doc Tony. Pero ito matanong ko na din, kung sakaling ibalik itong 60 billion pesos mula sa National Treasury, ano yung pinakaunang benefit package na dapat palawakin ng PhilHealth dito, Doc Tony? Kung sabihin na nating dialysis, chemotherapy, o itaas yung coverage sa hospitalization, ano po ba ang dapat unahin? Ang unang dapat unahin yung top 10 killer diseases of the country, which is actually 80% of the mortality ng tao, non-communicable diseases. So meaning to say yan ay heart attack, cancer, stroke, diabetes na nagdialysis, COPD, pneumonia. Ibig sabihin, ito yung mga karaniwang sakit na dumadalaw ka sa mga funerals or wakes or sa mortality. So 80% yan. So dapat nakafocus dyan. Pangalawa, walang preventive arm ang PhilHealth eh. Kaya mataas ang gastos lang. For example, for dialysis, ang gastos lang 17 billion. So they have to have a program. Right now, they have a good program through their president, Edwin Mercado, yung YACA program. Yeah. Though hindi pa masyadong fully cascaded, where you can have free check-up, laboratories, and medications. I think mababa kasi ang nilalaan nilang gastos dyan before 4% eh. Nangyari, puro downhill and curative lang tayo kaya mahal ang healthcare. So parang lumalabas yung YACAP is the PhilHealth HMO program in order to reduce the number of patients na nako-confine. You have to prevent that so that people will not actually be landing in the hospital, so that you lose the quality and the productivity, and therefore mas mahal yun para doon. So that's one important, yung top 10 killer diseases, preventive arm. Tapos targetin na niya kung kaya sa actuarial analysis, based on the World Bank kasi 46%. Kung across the board 30% na kagad. Para sa ganun, wala na tayong kwentahan pa ng case rate. Kasi yan ang pinakamahirap eh. Dapat across the board. Kasi ang Thailand, ang out-of-pocket expenses nila ay 9% lang. Pag na-admit ka, let's say 100,000. Ang babayaran mo lang mga 9,000 to 10,000. So dapat ganun na rin tayo para madali ang kwentahan natin sa out-of-pocket expenses. And then perhaps bawasan na yung premium rate din natin. Yun. From 5% babaan to 3%. Kasi ang daming pera at sa panahon ngayon na napakahirap ng buhay, ang kalusugan is a basic right. And therefore dapat laanan ng maraming pondo 'yan. Oo. At ito Doc Tony, kasi itong PhilHealth premium contributions nga, 5%, napakalaking bagay noon. So makikita mo sa payslip, although 5% siya, pero kung actual mo siya makikita yung amount, malaki din yon. So kapag itong 60 billion na ito ay maibalik nga sa PhilHealth, so makakatulong nga ito para at least bumaba yung ating contribution, yung premium contribution. Yeah, kasi yun ang nakaatas sa universal healthcare eh. At dapat maripaso din ng PhilHealth yung mga sakit na malaki ang impact. Kasi nagkakanda utang-utang, namamalimos, namamatay na lang. Kawawa naman ang taong bayan natin. Tama. Dapat wala na tayo masyado yung bureaucracy na hihingi ka ng guarantee letter, hihingi ka ng kung ano-ano para sa taong bayan. Kasi yun ang nangyayari ngayon eh. Ang nangyayari kasi ngayon, pipila ka, kukuha kang guarantee letter, so lalo ka nagtatagal sa ospital. So dapat yun, tanggalin na yung bureaucratic process na yun at yung mga guarantee letters na yun na pondo, dapat diretso na sa PhilHealth para one time. At sana mabawasan din yung maipip, yung para sa mga indigent patients. Kasi last year, this year, mas malaki pa yung maipip kesa sa PhilHealth. Eh. Imaginein mo yun. Saka naman nakakita na yung ayuda, mas malaki pa kesa sa PhilHealth funds. Diba? Tama. So dapat yun ang mga revisions,
na dapat natin gawin upang sa ganun, matamasa naman natin in a poor country ang universal healthcare. Okay, okay. Okay, so eto medyo kapos na rin tayo sa oras sa Doc Tony. Okay, so ask ko na rin po ito kasi nababalitaan natin na medyo may balita pa rin na may utang pa rin yung mga ospital. O may utang ang PhilHealth sa mga private or public hospitals. So makakatulong ba itong 60 billion na ito para masolusyonan na yung mga balances ng PhilHealth sa mga ospital? Oo, malaking bagay yan. After nilang maayos yung mga legalities, dapat magbayad sila sa hospital. Kasi kawawa naman yung mga yan. Nag-a-amortize yung mga yan. At baka magkandalugi. So dapat, isa yan sa dapat asikasuhin ng PhilHealth after na maibigay sa atin yung mas malaki-laking pondo. And we're using this station to support President Edwin Mercado to gun for 200 billion na PhilHealth funds. Yun naman ay magre-redown to the better healthcare services para sa ating mga kababayan. At ang hinihiling ko lang, sana quarterly may joint meeting sila ng Senate and Congress where the PhilHealth can report to the nation on how these monies na makukuha nila are being disbursed at kung saan nila dinadala so that meron tayong accountability and transparency in terms of the money that are given to them. Okay. Pero balikan ko lang po itong pinag-usapan natin tungkol nga dito sa MAIF nga yung assistance sa mga indigent patients. So, at ito mayroon pa tayong PhilHealth. So, do you advocate po ba Doc Tony itong unitary or single na assistance lamang para at least hindi na madoble-doble yung mga binibigyan natin? Ayoko nung na MAIP kasi nagmumukha kang namamalimos. We're begging Maganda yung kunyari may statement of account ka, diretso ka na kaagad doon sa billing at saka accounting department at doon mo isa-settle. We don't want people to long queue sa mga politiko and begging for their lives. When in the first place, kanila naman yung pinamimigay. Okay, so ito medyo kapos na talaga tayo sa oras. Pero That's okay. Okay, pero Doc Tony, kunin ko na lang po yung final message niyo po patungkol nga po dito sa isyung ito. How do we look forward dito sa pagbabalik nga ng pondo itong 60 billion, napakalaking halaga nito. Papaano ba dapat ito gastusin? Ang mensahe niyo po, Doc Tony. Well, I think itong Supreme Court decision ay napakaganda. We are actually, according to Charles Dickens, we're in the worst and best of times. The best of times because the Supreme Court and the civil society and other well-meaning and kindred spirits lumaban to get the 60 billion. And then natigalgal din ang buong Pilipinas kasi we're just reeling from the flood control anomaly. Ito na-correct natin, lalo na sa healthcare. Kaya nakakatuwa yan. And with the resignation of Rogelio Singson, tapos, which is a wake-up call for everyone, tapos lumabas to Supreme Court, and then timing to sa budget hearing, mas marami na nilinawan ng ating mga senators and legislators and even the president para itama na gawing kalusugan at edukasyon or kalusugan ang dapat tuunan rather than yung mga infrastructure. Now, we are in the worst of times kasi yung mga leaders pa rin natin, dinidepensahan pa rin nila ang mali nilang ginagawa. And dapat doon tayo magbabantay. Kasi itong anomalyang ito na nangyayari sa flood control at dito sa healthcare, ito'y dahil sa kagagawan ng mga nasa executive. Imagine yung nag-craft ng budget last year, kalahati nun wala na. Wala na si Executive Secretary Bersamin. DBM Secretary Amena, tumakas na si Bonoan. Tapos pinromote mo yung nagnakaw ng 60 billion to Executive Secretary. Kaya dapat ang tao mas vigilant. Kasi kung nag-iisip po kayo, the worst budget ever crafted in Philippine history is the 2025 budget. And 50% of that economic manager's team, wala na. So, ibig sabihin, and right now, the Executive Secretary
is trying to, do this PR stunt and rolling out trolls in order to defend their side. Okay. Dapat mas magbantay tayo. Mabuti na lang the Supreme Court is on our side. So, let us not declare victory too soon, ladies and gentlemen. Unless makuha natin ang budget and it's signed by the President na talaga yun ang budget, hindi tayo pa makakatulog. At pag nakuha natin ang budget, then let's work on the programs that will benefit the entire Filipino nation. Ayan, malinaw yan yung mensahe niyo po, Doc Tony Lechon. Okay, maraming salamat po, Dr. Tony Lechon, isa pong health reform advocate sa pagsama niyo po sa aming programa. Thank you. Nakasama po natin sa unang bahagi ng ating programa si Dr. Tony Lechon. Isa po siyang health reform advocate at kung inyong maalala, siya po ay nagsilbi ring marami na rin siyang hinawakang mga posisyon sa gobyerno. Naging special advisor na rin siya ng task force sa COVID-19 at itong nakaraan nga sa pamumuno nga po ni DOH Secretary Ted Herbosa. Okay, magbabalik po muna kami dito sa Usap-Usapan dito sa Radyo Pilipinas World Service. Pag-uusapan naman po natin itong ang ulat ng Commission on Population and Development nga patungkol nga po dito sa tila bumababang numero o bilang ng mga nagpapakasal ng mga Pilipino. Medyo timely rin tong usapin na ito. At syempre, although December na, may mga nagpapakasal pa rin dyan naman. Ayan, pag-uusapan po natin yung trend na yan sa pagbabalik po ng Usap-Usapan makalipas lamang po ang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba na ang Pacific Ring of Fire ay tahanan ng mahigit 75% ng mga aktibong bulkan sa buong mundo? Matatagpuan ito sa paligid ng Pacific Ocean at dito nagaganap ang pinakamaraming lindol dahil sa patuloy ng paggalaw ng mga tectonic plates. Sa Pilipinas, bahagi tayo ng Pacific Ring of Fire kung kaya't madalas tayong makaranas ng pagputok ng bulkan at mga lindol. Mayroon tayong mahigit na 20 aktibong bulkan, kabilang dito ang Bulkang Mayon, Taal at Mount Pinatubo, ilan sa mga pinakakilalang bulkan sa buong mundo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo kong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say AHA. A for Annie.
Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me? Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tokneneng. In these times of frugality and austerity, laman tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik po ang programang Usap-Usapan dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Kasama niyo pa rin ako, ang inyong lingkod, Jerome Toledo. Ayan, habang sinusubukan po nating makontak ang Deputy Executive Director po ng Commission on Population and Development na si Deputy Executive Director Lolito Tacardon upang pag-usapan po itong issue ng bumababang bilang ng mga nagpapakasal na mga Pilipino noong nakaraang taon. Ayan, at may lumabas kasi sinabi po kasi ng Commission on Population and Development nga po na bumaba ng mahigit 10% ang bilang ng mga registered marriages nitong 2024. So basically, bumababa po yung bilang ng mga Pinoy na pinipiling magpakasal. Kung sabihin natin magpakasal nga ay pakasal sa simbahan o pakasal sa huwes.
o doon sa mga lokal na opisyal. Sa isa po kasing panayam, sinabi po kasi ng CPD o ng Commission on Population and Development na nakita nila yung pagbaba ng datos doon sa registered marriages noong 2024 na sumasalamin po doon sa nakikita nila nitong mga nagdaang dekada. Nakikita na nila yung trend na pababa ang bilang ng nagpapakasal. Ayon pa doon sa naging ulat ng CPD, sinabi nila na maraming Pilipino ang pinaprioritize na nila ang financial stability at personal goals bago sila sumabak sa formal unions o tinatawag nga nating marriage. Pinapakita rin ng pag-aaral ng komisyon na ang cohabitation ay tumataas. Tumataas po yung bilang ng cohabitation o yung parang yung live-in setup ba. Nakikita nila na tumataas ang bilang ng mga nagli-live-in dito sa Pilipinas. Parang nakikita nila na practical step po yun bago po sila tumungo doon sa mas seryoso pang commitment sa pakikipagrelasyon. Eventually nga na mauwi nga sa pagpapakasal. At sabi pa ng CPD na may ilang mga couples na pinili na magsama matapos magbuntis ang isang babae. At yung iba naman ay iniiwasan na talaga deliberately ang marriage dahil nga sa tumataas na bayarin, tumataas na presyo ng mga bilihin at syempre yung mga sa dami ng mga requirements bago pa sila magpakasal. Kumbaga kinokonsidera nila yung kasalukuyang presyo ng mga bilihin. Although yun nga inflation rate nga na nakita natin na sa buwan na ito o sa November 2025, 1.5% po yung inflation rate natin. Pero nonetheless nga ay yun nga kasama sa consideration ng mga couples na piniling hindi muna magpakasal ay doon nga sa tumataas nga na gastusin sa bayarin, sabihin na natin sa kuryente, sa tubig o kung ano pa man. At ito din na nakita rin sa pag-aaral ng CPD na tumataas din ang bilang ng mga out of wedlock births o yung mga nagkakaanak na labas sa pagpapakasal. Para bagang ay nagiging common na yung ganoong setup ng relasyon. Umabot na po kasi sa 840,000 births na record nga na record na out of wedlock births kumpara doon po sa 640,000 births na within marriage. So kumbaga parang nagkakaroon na ng imbalance sa pagdating po doon sa usapin na yan. At mas marami nga daw ipinapanganak na wala doon sa formal marriage setup. Pero kung bumababa man yung trend na yan, hindi pa rin siyempre nawawala yung cultural tradition na kinokonsidera ng bawat couple. At may dagdag natin itong naging study din o yung data mula sa Philippine Statistics Authority na sinasabi nga yung mga buwan ng Pebrero, Hunyo at ngayong buwan, December, nananatili pa rin yung mga buwan na yan bilang mga popular months para magpakasal. Siyempre, di ba, yung hindi naman mawawala dyan yung June brides. Although may mga nagpapakasal din sa buwan ng pag-ibig sa Pebrero.
Pero yun nga, yung mga buwan na yun yun ay isa sa mga pinagpipilian ng mga Pilipino para magpakasal. Okay, so susubukan po nating kontakin ang Commission on Population and Development po. Pero in the meantime, magkakaroon po muna tayo ng isang mga ilang mga maikling paalala mula po sa ating himpilan. Magbabalik po ang usap-usapan. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, nagbabalik po muli tayo dito sa programang Usap-Usapan dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Jerome Toledo. Ayan, I think babalikan po natin yan next week itong usapin sa trend na yan ng pagpapakasal. Ito nga, napaka-importante din ng usapin na yan tungkol dyan. Kasi gusto nating itanong nga dito sa CPD kung ano bang, kasi patuloy ang pagbaba ng bilang na yan. So bakit nga ba mas kakaunti ang mga Pilipino na gusto nang magpakasal? Ano nga ba dahilan? Tumataas ba yung gastusin sa pagpapakasal? Mas dumadami ba requirements? At kung ano-ano pa, ano ang kailangan nating malaman yung tungkol dyan? Saka ano ba dapat ang mga solusyon para at least tumaas man lang yung marriage natin? Yung marriage rate baga. At ito, gusto natin itanong din sa CPD kung ano yung epekto ng naturang pagbaba ng trend na yan sa sinasabi nga papunta na tayo dun sa aging age. Ano yung epekto nun sa populasyon ng Pilipinas? At syempre, sa ganoong trend nga, itatanong din sana natin sa CPD, ano kaya yung epekto nito sa perception ng mga tao sa pagdating sa kasal, 'di ba? Uso ngayon sa bansa natin yung live-in setup. At marami din yung mga bagay nagkakaanak bago sila magpakasal. So ano ba yung mga perception doon? So kailangan nating ma-address yung mga ganong usapin. Kasi marami rin tayong mga nakikita sa teleserye, sa TV, maging sa podcast, sa radio, drama, yung mga ganong sitwasyon. Yung bagay parang nakikipagrelasyon tapos parang nagbubunga yung kanilang naging pagsasama. Tapos kung magkaroon man ng conflict, yon ay nauwi sa hiwalayan. Or yung kumbaga kung nagpakasal tapos nagkaroon ng problema,
ano ang solusyon diyan o ano ang solusyon doon. At saka kung hindi saklaw ng kasal, at paano ba mapoprotektahan ang mga kababaihan at mga bata sa ganitong setup nga? Kasi ito syempre hindi natin iwasan itong mga ganitong sitwasyon na kumbaga dumadating tayo sa point na pumipili tayo kung ano ba ang mas mahalaga. Maging practical ba? O dapat bang maging o ituloy na lang itong pagpapakasal nga? Okay, yan ang tatanong natin dyan sa mga opisyal ng Commission on Population and Development. Next week po yan, abangan po ninyo. Samantala, bago po tayo magpaalam, syempre ito, nabalitaan nga natin. Today, Saturday, December 6. Aba, may pinag-uusapan natin yung kasal. Ito, may babatiin ko lang ng congratulations to the newlyweds. Ito nga, sina Hazel Borada at si Daryl Esguera. Yan, bagong kasal po yan sila ngayong araw na ito. Yan, best wishes po sa bagong kasal na sina Hazel Morada na magiging Esguera na at syempre sa kanyang groom. Wala ba ng ano dyan? Wala bang mga like pakain dyan? Ayan, yan. Best wishes po sa bagong kasal na sina Hazel and Daryl. Okay, maraming salamat po sa inyong pagtutok at pakikinig po dito sa ating programang Usap-Usapan dito po sa Radyo Pilipinas World Service. At syempre, magpapasalamat po muna tayo sa mga nakatuwang natin linggo-linggo sa programang ito sa pangunguna po ng ating Master Control, si Mr. Milo Junella. Syempre sa Wardcast kasama po natin si Justine Osias. At syempre sa ating audio streaming na si Erwin Peñano. Sa ngalan po ng ating main host na si Miss Bea Gaza de Guzman, ako po si Jerome Toledo. Maraming salamat po at hanggang sa susunod na edisyon po ng ating palatuntunang Usap-Usapan. Anong latest? Usap-Usapan. Usap-Usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.